Kailangan. Ano ba yun? Pag may isa, ayan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Papuri sa ating Panginoon. Tayo po minsan pong makakapag-aral po ng salita ng Diyos. Salamat sa ating Panginoon. Narito po tayo sa Door of Faith Church, San Lorenzo. Salamat po sa ating Diyos sa District 9. Salamat po. Sige po, tayo po minsan po na magbigay ng parangal sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Salamat. Diyos na hindi nagbabago. Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Hallelujah. Itataas, itatanghal ang pangalan ninyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Napakabuti niyo, Panginoon. Napakadakila ninyo, Panginoon God. Salamat, O Diyos, sa iyong dulang biyaya. Salamat, Panginoon Lord God, sa iyong dakilang biyaya na amin pong nakamit. Kami po ay nagkaroon ng pagpapalampalataya sa inyo. Maraming salamat, O Diyos. Purihin po kayo, Panginoon Lord God. Hallelujah. Panginoon, sa umaga po ito, kami po nagpapakababa, Panginoon Lord God. Pakasiyasatin niyo po kaming mga puso, Panginoon. Kabagan niyo po kami, Panginoon Lord God. Sa umaga po ito, wala po kaming ibang itataas, wala po kaming ibang pararangalan, kundi kayo lamang, Panginoon. Kabagan niyo po kami, O Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ang pagpisan ng iyong banal na Espiritu ay aming pong maranasan, Panginoon. Mangusap po kayo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon God. Tunay nga po ang iyong salita ay makapangyarihan na siyang nagbabago ng buhay, Panginoon. Yes, Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po sa pungawit sa ating Panginoon. Maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tilayin ka, Panginoon Jesus. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirap sa'yo. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Takbo ng isip ko'y baguhin nyo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirap sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig niyo at biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Atong nasa isa, maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Takbo ng isip ko'y baguhin nyo, upang maging ganap
inyo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo at biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig niyo at biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Papuri sa pangalan ninyo, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Napakabuti niyo, Yes, Diyos. God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon God, sa kaligtasan na aming natamo. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon God. Marapat po kayo na aming pong alayan ng pagpupuri Yes, at pagluwalhati, Panginoon. Sa iyo po namin maingat na binabalik ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagluwalhati sa tayong pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay minsan pang magpapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mag-aral po ng Kanya pong mga salita. At hayaan po natin na sa ating pag-aaral ay patuloy nating makatagpo po ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Salamat po sa Diyos at tunay nga po na ang ating pong pananampalataya sa Diyos ay isang malaking pagpapala po sa ating pong mga buhay. Kaya sa umagang ito tayo po ay mag-aaral po ng Kanya pong mga salita at buksan po natin sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang sa sumusunod po. Basahin ko na lamang po at sundan po ninyo sa inyo pong mga mata po. Sabi pong ganun sa verse 12, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Purihin po ang salita po ng Panginoon. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa kabutihan ninyo sa aming po mga buhay. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na ipinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. At hayaan niyo nga po sa aming pag-aaral ng inyo pong mga salita ay mapuno po kami, Panginoon, at mapuspos kami ng inyo pong banal na Espiritu na siyang aming pong katagumpayan, kalakasan, at patuloy na kapahingaan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa aming pong pag-aaral. Hinihiling po namin ang inyo pong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magpaunawa sa amin
sa mga salitang mahahayag sa umagang ito. Purihin kayo, O Diyos, sa inyo po ang lahat ng papuri, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So ating pong tatalakayin sa umagang pong ito ay pinamagatan ko pong pagyakap sa ating pananampalataya na nakikita man tayo o hindi tayo nakikita. So makikita po natin dun sa ating binasa sa verse 12 na ang mga anak ng Panginoon ay napakahalaga yung salitang pagsunod. Amen? So makikita natin, madali pong sumunod kapag meron pong nakakakita sa atin. Pero kapag wala pong nakakakita sa atin, doon po masusubukan yung ating pananampalataya. Kaya napakahalaga po yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito na dapat nating yakapin yung pananampalataya kahit po na wala pong nakakakita sa atin o meron man pong nakakakita. Kaya nga katulad ng ating pong binasa, sabing ganon, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan. Unang bagay na makikita po natin, paano po natin mayayakap yung ating pananampalataya. Sa verse 12, tulad ng ating binasa po, ay una nating makikita ay ipakita natin yung ating kaligtasan. Amen? Hayaan natin bilang mga anak ng Diyos, maipapakita natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pong pagsunod sa Panginoon. At hayaan natin na yung ating pagsunod ay doon natin maipapakita na tayo pong lahat ay ligtas na. Amen? Kaya nga po, unang bagay, kailangan po natin na ipakita yung ating kaligtasan na tinanggap sa mga taong hindi pa po nakakakilala. Kinakailangan po nilang itong malaman na napakahalaga yung kaligtasan na ating pong tinanggap. At sa ating pong maipapakita po natin na tayo po ay may pananampalataya kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At napakahalaga na yung ating kaligtasan ay i-work out po natin. Hayaan natin na maunawaan natin sa umagang ito na yung kaligtasan na ating tinanggap ay hindi po sa pamamagitan ng ating pong mga gawa, kundi sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoon. At tulad po dun sa Pilipos 2:8 nang sabi pong ganon, ay Efeso chapter 2 verse 8 po. Na palagi na po natin itong naririnig po. Sabing ganon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pamamagitan natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kaya ito po ay hindi po galing sa atin, kundi ito po ay dahil po sa biyaya ng Panginoon. No? Kaya po yung kaligtasan na yon ay dapat araw-araw nating wino-work out, ipinapakita, no? Sa papaanong paraan, no, yung ating pong pagsampalataya sa ating Panginoon, yung pagsunod natin sa ating Diyos. Kaya kung itutuloy po natin dun sa ating pong teksto po sa Pilipos chapter 2 sa 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. So makikita po natin dyan, pangalawang bagay
na dapat nating maunawaan sa umagang ito, paano natin mayayakap yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. No? Kailangan po natin magliwanag sa mga di sumasampalataya. Doon sa binasa po natin, upang tayo'y maging mga ulirang anak. No? Sabi ganon, upang tayo po ay mapatunayang anak ng Diyos, sabi ganon, hayaan po natin na sa gitna ng sanlibutang ito na baluktot at masama ay magsilbi po tayong ilaw sa kanila. Katulad daw po ng bituing nagniningning sa kalangitan. So pangalawang bagay po na maunawaan po natin sa umagang ito, kinakailangan po nating magliwanag sa mga di sumasampalataya. Yun naman po talaga ang kalooban at layunin ng Diyos sa ating mga buhay po. Kailangan tayong mag-stand out to the non-believers, no? Sa mga hindi sumasampalataya. Una, maipapakita natin yung kaligtasan nating tinanggap sa Panginoon dahil sa biyaya niya, dahil sa ating pagsunod sa Panginoon. At pangalawa naman po ay yung kinakailangan nating tayuan, magliwanag, no? Sa mga hindi po sumasampalataya sa Panginoon. Mapanatili po natin yun. Dahil sabi pong ganon, dapat tayong nagliliwanag yung ating pong ilaw. Ano pong sabi dun sa Mateo chapter 5, verse 16? Hindi na po pangkaraniwang naririnig po ito. Palagi po natin itong nababasa kahit sa ating pong mga personal na buhay. Sabing ganon, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong amang nasa langit. So, tatandaan po natin, tinanggap po natin yung ilaw, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Amen? Siya po ang ilaw ng sanlibutang ito. At napakahalaga na magliwanag po tayo. Makita sa ating pamumuhay yung ating tinanggap sa ating pong buhay. Sabi ganon, wag po tayong papayag na may ilaw tayo, subalit hindi po naman po tayo nagliliwanag. So anong yung dapat nating gawin para tayo po ay magliwanag? No? Kinakailangan po nating tanggapin yung at yakapin yung pananampalatayang tinanggap po natin sa ating Panginoon. Buksan po natin sa aklat po ng 2 Korinto. Chapter 8, verse 20. Nag-iingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangangasiwa namin sa masaganang kaloob na ito. Verse 21, ang layunin namin ay gawin kung ano ang marangal, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. So lahat po tayo ay, lahat ng ginagawa po natin ay dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, nagkaroon po tayo ng liwanag sa ating mga buhay dahil po sa Kanya pong mga salita. Amen? Kaya nga po, sabing ganon, napakahalaga na bilang mga mananampalataya ng Panginoon, bilang mga lingkod ng Panginoon, ay makitaan tayo ng kaliwanagan. Kasi, paano natin matutulungan yung ibang mga nadidimlan kung tayo pong mga lingkod ng Panginoon ay wala pong kaibahan yung ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na makita po sa atin yun. Magliwanag yung kaliwanagan na nasa Panginoon po. Amen? Kaya yung tatlong bagay na ating pong pag-aaralan ay mababasa din po natin sa ating pong teksto sa Pilipos. Balik po tayo. Pilipos chapter 2 verse 16. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay,
Ito po yun. No? Yung mga salitang ipinapahayag po natin, yun po yung nagliliwanag din po sa buhay ng mga taong hindi pa po nakakilala. Habang atin pong ipinapangaral, ipinapahayag ang salita ng Panginoon. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay maipagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Kung ang buhay ko na kumay ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya magalak din kayo at bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. Pangatlong bagay na kailangan nating maunawaan sa umagang ito ay kinakailangan din po nating manatili dun sa ating kagalakan. So bilang mga lingkod ng Panginoon, no? Simula nung tayo po ay nabuksan sa katotohanan ng kanya pong mga salita, ay pinaunawa sa atin ng Diyos na kung meron man pong kagalakan, ang kagalakan ng isang lingkod ng Panginoon ay yung makita natin, yung mga anak ng Panginoon, yung mga kapatid natin sa Panginoon na nagpapatuloy, hindi lang basta nagpapatuloy, no? Patuloy na naglilingkod sa Diyos ng may kagalakan. Kasi sabi pong ganon, marami pong mga mananampalataya ngayon, nakakalungkot man pong isipin, hindi na po ang Diyos ang kagalakan po nila. No? Paano po nating masasabi na hindi na po ang Diyos ang kagalakan nila? No? May mga pagkakataon na yung paningin po nila ay natutuon na lamang po dito sa mundong ito. Kaya minsan yung kagalakan nating paglilingkod sa Diyos ay nawawala, no? At nakakalungkot isipin, marami sa panahon natin ngayon na ipagpapalit nila yung paglilingkod na tinanggap nila sa Panginoon. Na ipagpapalit nila sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Dahil ang totoo nun ay hindi po talaga nila lubos mahal ang Panginoon. Kasi kung talagang mahal natin ang Panginoon, kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart. No? At hayaan natin na mahalin natin ang Panginoon, hindi po ang mundo. Kasi kung ang lingkod ng Panginoon, mahal niya ang Panginoon sa kanyang buhay, ang dapat na makita sa kanya ay palaging yung glory, yung kalawalhatian na meron ang Panginoon sa kanya. Hindi man lang niya mabanggit yung mga bagay na nasa sa mundong ito, kundi yung kanya pong palaging naipapahayag ay yung mga kabutihan ng Panginoon, yung katapatan ng Panginoon, mga ginagawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Bakit? Ang Panginoong Hesus po ang nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Amen po ba? Kaya nga po sabi pong ganun ni Apostol Pablo sa Pilipos chapter 4 verse 4 na sabi pong ganon, magalak kayong lagi sa Panginoon. Ang totoong mga nagmamahal sa Diyos ay nagagalak palagi sa Panginoon. Na hindi po na-attract or hindi po nawawala yung kanilang vision sa Lord or yung hindi po nawawala sa kanila yung mission na ibinibigay ng Panginoon sa kanila. Bakit? Yung kagalakan po nila ay nasa Panginoon. Kaya nga binabangkit po ni Apostol Pablo dito na magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Kaya salamat po sa Panginoon, sa kabutihan niya. Salamat po sa kanya po mga salita. Sabing ganon, kapag hindi ang Diyos ang ating kagalakan, ito po yung mararanasan natin mga kapatid. Hindi po tayo magiging kontento sa ating mga buhay. Kapag hindi po ang Diyos ang sentro ng ating pong kagalakan, ay hindi po tayo magiging kontento. Mamamalayan po natin mga kapatid, yung pananampalataya na dapat nating yakapin ay iba na po. Bakit ho? Kasi hindi tayo nakokontento sa anumang meron tayo sa oras na ito.
Kasi kung meron mang kasapatan, kagalakan, katagumpayan ng mga lingkod ng Panginoon ay nasa Panginoon po. Amen. Kahit po magkaroon po tayo ng mga bagay na nasa sanlibutang ito, hindi pa rin po yun ang makapagpapawi sa ating pong kasiyahan. Dahil ang totoong kasiyahan ng isang lingkod ng Panginoon ay yung patuloy na magsaliksik sa Kanya pong mga salita. At yun po yung nagpapasigla sa atin. Yun po yung tumutulong sa atin. Yun po yung ating pong katagumpayan kapag palagi po nating dinidevote o sinasaliksik yung salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi yun po talaga ang kagalakan ng isang lingkod ng Panginoon. Na kahit na minsan sa paglilingkod natin ay marami pong paghihirap o pagtitiis na ating nararanasan, no? Matututunan pa rin nating mahalin at ibigin at sundin ang Panginoon. At magiging kagalakan pa rin natin ang Panginoon dahil naunawaan po natin, mga kapatid, na ang Kanya pong mga salita ang siyang totoo nating kasapatan. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon. Kung meron man po tayong joy, ay una ang Panginoon at yung makita natin yung mga kapatid nating nagpapatuloy sa Panginoon. Hindi po yung katulad, kasi may mga naririnig po ako minsan, hayaan mo na yan, ayaw niya namang sumunod sa Panginoon. Hindi ho. Wag po tayo, kung ang Panginoon nga hindi tayo sinukuan ng Diyos, no? Hindi tayo binitawan ng Panginoon. Kahit na sa kabila ng tayo ay paulit-ulit na nagkakasala sa Panginoon at minsan kahit matigas na yung ating ulo, andun pa rin yung habag at biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kaya paano natin, sa paanong paraan po natin niyayakap yung ating pananampalataya? Unang S po na ating pinag-aaralan sa umagang ito ay yung show off your salvation. Pagsumakapan natin o ipakita yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Ipakita natin sa mga taong na yung ating tinanggap ay yun po yung mas mahalaga po. At yung pangalawa po ay yung stand out to the non-believers, no? Magliwanag po tayo sa mga hindi po sumasampalataya. At yung pangatlong S po ay yung stay on your joy. Ano ba ang kagalakan ni Apostol Pablo? Walang iba kundi yung makahikayat po siya ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Kaya maraming salamat po mga kapatid, bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga pastor, bilang mga anak ng Panginoon. Wag nating hayaan na iba yung ating yayakapin, kundi hayaan natin na yakapin natin yung pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya salamat po sa Panginoon, purihin po ang Diyos sa umagang ito, na sa mga salita niya ay patuloy niyang ipinapaunawas sa atin na dapat po tayong manatili sa pananampalatayang ipinagkatiwala ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat po, tayo pong lahat ay yumuko at patuloy na madumulog sa Panginoon at manalangin. Purihin po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan at karangalan at kaluwalhatian na meron ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sige po, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa inyo. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon, sa kadakilaan po ninyo. Salamat sa mga ginagawa po ninyong kabutihan sa amin po mga buhay. Salamat sa mga salitang siyang nagpapalakas at nagpapatatag sa aming pananampalataya. Hayaan nyo nga po, Panginoon, na palagi nyo po kaming punuin, puspusin ng inyo pong banal na Espiritu, upang kayo lamang ang aming masunod, kayo lamang ang siyang maging kasapatan namin, maging kaligayahan namin, Panginoon, maging kalakasan namin, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa umagang ito. Sa ganitong mga pag-aaral ay patuloy naming nauunawaan
Panginoon, ang kalooban ninyo sa aming po mga buhay. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat mga nanonood, nakikinig sa umagang ito, Lord God. I-bless niyo po ang bawat isa sa lahat ng aspeto ng aming po mga buhay. Sa lahat ng mga pastor, Panginoon, sa lahat po ng mga anak po ninyo, O Diyos. I-bless niyo po kami, Panginoon, ng karunungan, kaalaman na nagmumulas sa inyo, Panginoon, upang patuloy naming mapanghawakan ang pananampalatayang ipinagkaloob po ninyo sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Ama. Lukuban niyo po, O Diyos, ng inyo pong banal na dugo ang bawat isa, Panginoon. Lord, sa bawat mga magtratrabaho, saan man pupunta ang bawat isa, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lukuban niyo po kami ng inyo pong banal na Espiritu, O God, at patuloy na maging kagalakan po namin kayo sa lahat ng oras, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Purihin kayo at pagpalain niyo po ang live devotion na ito. Kayo po ang patuloy na maitaas lamang at maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Purihin po kayo at banal na Espiritu. Salamat po sa inyo pong pagsama, Panginoon, sa buhay ng inyo pong mga anak, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa inyo at sa inyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang aming pong mga buhay sa inyo pong mapagpalang kamay. Sa inyo po namin, O Diyos, ibinabalik ang lahat ng parangal, pagdakila at pasasalamat, Panginoon, ay tayong sa inyong dakilang pangalan lamang, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.